makakagawa ng dakilang mga gawa. Atin po itong pag-isipan, makakagawa ng dakilang mga gawa. Lubos po natin itong unawain sapagkat marami ang nagkakamali sa aplikasyon ng pangungusap na ito. Mula po ito sa sulat ni Apostol Juan sa chapter 14 at ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa ating pag-aaral ay sa Tagalog po, ang bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Yung English po ay New American Standard Bible. Kung maaalala pa po ninyo, sa ating mga nagdaang online service, mga online na Bible studies at pag-aaral ng Biblia, ay natalakay natin yung buong sulat o yung buong aklat ni Apostol Juan. Ngayon po, babalik-aralan natin yung ilang mga bahagi o ilang mga talata, piling talata mula sa chapter 14. So, simulan po natin o basahin muna natin itong verse 12. Ayon dito, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Pakinggan po natin at pag-isipan natin ang nakasulat sa talatang ito. Ito po ay sinalita mismo ng ating Panginoong Hesus noong panahon na siya ay malapit ng arestuhin at malapit ng mamatay sa krus. Kung ikaw po ay kasama ni Hesus noong panahong ito bilang isa sa kanyang mga alagad na nakita mo po, nasaksihan mo po personally yung mga himala na ginawa ng Panginoon, na nakita mo ang kakayahan, yung kapangyarihan ng Panginoon at yung authority ni Jesus sa tao at kalikasan. Nakita mo lahat ng yon. Nakita mo na binigyan ng paningin ang bulag, pinigilan ang bagyo, pinahinto yung malakas na alon. Nakita mo rin kung paano pinakain yung libo-libong mga tao mula sa ilang pirasong isda at tinapay. Nasaksihan mo yung mga bagay na ginawa niya. Napakinggan mo yung husay ng pagtuturo niya. Nakita mo kung paano magpatawad ang Panginoon ng kasalanan at nasaksihan mo kung paano magbuhay ng patay. So kung naririto ka sa panahong ito at ikaw ay isa sa mga alagad niya, nakita mo ang lahat ng yon, nasaksihan mo ang lahat ng yon, tapos ito yung naririnig mo. Nagpapaalam siya. Sinasabi niya, aalis siya, may pupuntahan siyang lugar. At ito nga sa verse na ito, sinasabi ng Panginoon, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay gagawin din yung mga gawang Kanyang ginagawa. Kung kasama ka sa mga alagad ng panahong ito, marami kang nakitang ginawa ni Jesus. Tapos sinasabi niya nga po dito, He will do also. Gagawin mo yung mga ginawa at ginagawa ng Panginoon. Then habang iniisip, pinaprocess mo yon sa isip mo, kung paano mo gagawin yung mga ginagawa ni Jesus. Sinabi pa niya, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya. Na maring hindi mo pa nga agad naiintindihan yung sinasabi niya na gagawin mo yung kanyang mga ginagawa or kanyang mga ginawa. Sinundan niya agad ng greater works than this ang gagawin mo or you will do. At gagawin mo po iyon na yung mga ginawa ni Jesus, gagawin mo yon na hindi mo na siya kasama. Sinasabi niya rito, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. So, aalis siya. Again, ilagay natin yung sarili sa pwesto ng mga alagad na kasama at kausap ng Panginoon nung panahong ito. Maaaring ganito yung naisip ng mga alagad. Paano gagawin yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus? Nakita mo yung maraming kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus. Narinig mo, nasaksihan mo, naranasan mo, nakita mo yon. Ngayon, paano mo gagawin yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus? At paanong mangyayari na yung gagawin ay mas dakila pa sa mga ginawa ni Jesus? Paano mo mahihigitan yung mga nakita mo na yon na ginawa niya? At paano ito magagawa nang hindi kasama si Jesus? Yung leader, yung mentor, yung guro, yung teacher mo, aalis. Pero may pinapagawa siya, katulad ng mga ginawa niya. At
greater pa yung inaasahan niya na gagawin mo. Tingin po tayo ng isang halimbawa ng ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga kasama niyang alagad nung siya ay narito sa lupa. Halimbawa po, pagdating sa pananalangin ni Jesus. Then, i-apply natin yung mga tanong na ito. Paano natin magagawang manalangin tulad ni Jesus? Isang panalangin at paghiling ni Jesus sa Ama, yung mababasa natin sa chapter 11, dito pa rin sa sulat ni Apostol Juan. Ito yung kwento ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro. Basahin po natin yung chapter 11 verse 41 at verse 42. Sabi po dito, kaya't inalis nila ang bato, tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. Alam kong ako'y lagi mong pinapakinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako ay sinugo mo. Dito po, makikita natin na kapag nanalangin si Jesus, kapag nag-pray si Jesus sa Ama, nagtitiwala ang Panginoong Jesus na siya ay papakinggan, na siya ay pinakinggan at pinapakinggan ng Ama. So, sino sa mga alagad niya at sino sa atin yung makakapanalangin ng ganito sa Diyos tulad ng panalangin ni Jesus? Pinapakita po sa tagpong ito, merong katiyakan, merong assurance na diringgin siya at sasagutin siya ng Ama sa particular sa tagpong ito, sa prayer na ito. So, yung ating main verse na sinasabi ni Jesus na gagawin ninyo yung mga bagay na kanyang ginawa at higit pa ang magagawa mo, maaring or mukhang isang imposibleng gawain para sa atin. Dito pa nga lang, prayer pa lang yung tinitingnan natin. At yung prayer na yun, isang madalas na gawain ng Panginoong Jesus. So sino sa atin at sino sa mga alagad niya yung makakapanalangin ng ganito sa Diyos? Na merong katiyakan na dinirinig at sasagutin ng Ama. Sa chapter 14 po, matapos sabihin ni Jesus na gagawin ninyo yung mga ginawa niya, sinabi ng Panginoon sa verse 13 at 14, at anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. So, yung assurance, yung katiyakan na kapag nag-pray tayo sa pangalan ni Jesus, sasagutin ang panalangin natin na gagawin anuman yung ating hingin. Sa unang tingin, imposible na mangyari sa atin yan, na magawa natin yan. Pero kung titingnan mabuti, mula sa verse 12, yung binasa natin kaninang verse 12, hanggang dito sa verse 13 at 14, wala namang iniutos dyan si Jesus eh. Diba sabi po sa verse 12, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din yung mga gawang aking ginawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito, ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Yun ang nakalagay sa verse 12. Dito sa verse 13 at 14, at anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. So wala tayong makikitang utos sa mga talatang yan na utos ni Jesus sa lahat ng kanyang mga alagad. Sa rules of interpretation po, sa pagbabasa natin ng mga talata sa Biblia, para hindi tayo magkamali sa pag-unawa, katulad dito sa mga talatang ito. Basahin nating mabuti, pag-isipan nating mabuti, suriin nating mabuti yung mga pangungusap kung ito ba ay patanong o interrogative, kung ito ba ay pautos o imperative, at iba pang uri ng mga pangungusap. Sa unang tingin, parang may gusto kasing ipagawa dito si Jesus sa mga alagad niya. Pero wala talaga tayo makikitang utos dito. Ang makikita natin dito ay guarantee o garantiya. Garantiya na kapag dumating yung tamang oras, ito talaga yung mangyayari. Na magagawa ng mga alagad yung mga dakilang gawa. Ngayon, applicable po ba sa atin yung do greater works at yung pagtanggap ng sagot sa ating panalangin? Applicable po ba yon? Yes po, applicable sa atin kung, ibig sabihin, applicable sa atin yung magawa natin yung mga dakilang gawa at matanggap natin yung sagot sa ating mga panalangin kung, ibig sabihin, may kondisyon. Ano yung kondisyon? Balikan ulit natin yung verse 12.
Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesus, truly, truly I say to you, ang sumasampalataya sa akin, o he who believes in Jesus. So ayon po dito, kung sumasampalataya ka kay Jesus, magagawa mo yung mga ginawa ng Panginoon. At higit na dakilang gawa yung gagawin mo. Minsan po, kapag nakikinig ako sa ibang preachers bilang bahagi ng aking pagsusuri at pag-aaral, napansin ko po, isa itong talatang ito na madalas misinterpreted sa pangangaral po ng ibang preachers. Applicable po ito sa lahat ng totoong sumasampalataya kay Jesus. Pero hindi ito applicable sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. Dalawang punto po yung tinutukoy natin mula dito sa verse 12 tsaka doon sa binasa natin verse 13 at 14. Dalawang punto. Applicable sa atin pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Yung do greater works at yung answered prayer. Katulad nga po ng nilinaw natin kanina, wala namang utos sa atin sa mga talatang ito. Pero ito ay garantiya sa lahat ng sumasampalataya kay Jesus na magagawa natin yung mga dakilang bagay at matatanggap natin yung katugunan sa ating panalangin hanggat ginagawa natin ay ang gawa ni Jesus at ang ginagawa natin ay ang kalooban ng Diyos Ama. So hindi pwede nating ipagpalagay na dahil sinabi dito na magagawa natin ang lalong dakilang mga gawa na dahil sumasampalataya tayo kay Jesus ay magtatagumpay na tayo sa lahat ng ating mga gawa. Na magsasabi at maniniwala tayo na sa pangalan ni Jesus, we claim success. In Jesus' name, we claim healing. Na in Jesus' name, more income, mapromote ako sa trabaho, dadami ang business ko, at lahat ng panalangin ko ay sasagutin ng Diyos in Jesus' name. Hindi po ganun. Yung garantiya sa atin dito, magagawa natin yung mga dakilang gawa na nagawa ay hindi garantiya para mangyari yung gusto nating mangyari. Kundi ang garantiya po dito ay para mangyari yung gusto ng Diyos na mangyari. Halimbawa po, gusto ng Diyos na sagutin yung mga panalangin natin para magkaroon tayo ng lubos na kagalakan. Mangyayari yun, tulad ng nakasaad dito sa John chapter 16 sa verse 23 at 24. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihing anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, nais ng Diyos na sagutin yung mga panalangin natin. Humingi tayo at tayo ay tatanggap upang malubos ang ating kagalakan. Yan yung nais ng Diyos ayon sa talatang ito. Pero ang laging pangunahin ay hindi lang ang malubos yung kagalakan natin. Kapag humingi tayo, tatanggap tayo para malubos yung ating kagalakan. Hindi po yun yung laging pangunahin. Ang pangunahin po ay ang gawa ni Jesus at ang kalooban ng Diyos. Dito po, ang kalooban ng Diyos ay malubos ang kagalakan. Kaya, makakatanggap tayo sa tuwing hihingi tayo kung yun ang kalooban ng Diyos. Dahil yun po yung priority. Gawa ni Jesus at kalooban ng Diyos Ama. Hindi yung gusto natin yung laging pangunahin. Ang kalooban ng Ama at kung ano ang ginawa ni Jesus, yun ang prioridad. Meron po kasing napoprostrate at merong nagdududa sa Diyos na kapag hindi ito nangyari sa kanila, na ang hiningin nila sa pangalan ni Jesus ay hindi sa kanila ibinigay, nagtatampo, nagdududa, napoprostrate sila sa Diyos. Sinasabi nila, akala ko ba in Jesus' name gagaling yung sakit ko? Akala ko ba in Jesus' name makakapag-abroad ako? Akala ko ba makakapasa ako sa exams ko? Magtatagumpay ako sa negosyo at trabaho ko in Jesus' name? Ang tanong po, paano kung magkaiba yung gusto mo sa gusto ng Diyos? Sino yung mag-a-adjust? Ang priority po kasi ay ang kalooban ng Diyos at ang ginawa ni Jesus. Yun yung pangunahin. Hindi yung
paghingi natin ay tatanggap tayo para malubos yung ating kagalakan. Hindi po yun yung pangunahin. So, paano kung yung gusto natin iba sa gusto ng Diyos? Sino yung mag-a-adjust? Yung Diyos ba yung mag-a-adjust sa panalangin natin? Yung Diyos ba yung mag-a-adjust para mangyari yung gusto natin? Meron nga siyang nais, meron siyang kalooban para sa atin. Pero paano kung yung nire-request natin, kahit sa pangalan ni Jesus, ay magkaiba sa gusto ng Diyos? So, Diyos ba yung mag-a-adjust? Diyos ba yung mag-a-adjust para mangyari yung gusto natin? Kung nagugulahan po tayo, no, hayaan na tulungan tayo ng salita ng Diyos. Na patuloy tayong pagkalooban ng karunungan para maunawaan natin ang kanyang mga mensahe. Balikan po natin yung ating main verse. Sabi po dito sa verse 12, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. So sinasabi po dito ni Jesus, kung tunay ang pananampalataya natin sa Kanya, gagawin natin yung mga ginagawa niya. Kaya yung gusto natin, ihahanay natin sa gawa niya. Pero dito, utos ba yon? May utos ba dito? Diba? Wala po, hindi po. Garantiya ito na gagamitin ka ng Diyos sa mga plano niya na mangyari yung kalooban ng Diyos. Gawa ni Jesus, hindi yung gusto natin. Garantiya ito sa mga alagad na siguradong gagawin nila yung mga ginawa ni Jesus at lalong dakila pa ang kanilang magagawa kahit pa hindi nila kasama si Jesus. Pero kung iisipin po na mga kapatid, mas doable, mas possible na magawa ng mga alagad yung mga gawang ginawa ni Jesus kung magkakasama sila. Kaya lang nagpapaalam dito si Jesus eh. Pero bakit nga ba kailangang iwanan ni Jesus yung mga alagad? Sabi po sa verse 2, dito parang sa chapter 14, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? So, ipinapakita dito ng Panginoong Jesus ang reason kung bakit siya aalis. Maaring hindi ito maintindihan ng mga alagad at hindi rin nila inaasahan yung pagpapaalam ni Jesus. At hindi rin nila alam pa kung saan pupunta si Jesus. Kaya ang tanong ni Thomas sa verse 5, sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? So itong pagpapaalam ni Jesus, hindi nila inaasahan. Pero itong pag-alis ni Jesus ay kinakailangan. Kailangang umalis ang Panginoon. Bakit kailangang umalis si Jesus? Una po, upang maghanda ng lugar para sa lahat ng kanyang mga alagad. Ang binasa natin kanina sa John chapter 14 sa verse 2. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? So pupunta or babalik si Jesus sa bahay ng ama. Meron siyang gagawin. Kaya kailangan niyang umalis. Kailangan niya magpunta sa bahay ng ama. Ang gagawin niya, kaya siya aalis para ipaghanda ni Jesus ang lugar para sa mga sumasampalataya sa Kanya. So yun yung unang dahilan ng pag-alis ni Jesus. Ang isa pa, upang ang Espiritu Santo ay dumating. Basahin naman po natin ang John chapter 16, dito po sa verse 7. Gayon may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako aalis, ang mang-aaliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit kung ako'y umalis, siya'y susuguin ko sa inyo. So yung helper, yung mang-aaliw na binabanggit dito, yung susuguin kapag umalis na si Jesus, ito po yung Espiritu Santo. So yan yung isa pang dahilan kung bakit kinakailangan na umalis si Jesus. Para dumating po yung Espiritu Santo. Ang kasunod po na dahilan bakit kailangang umalis ni Jesus, upang ang Ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng mga bansa. Sabi po sa Gawa chapter 1, dito po sa verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea
at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kailan po natin matatanggap ang Espiritu Santo? Kailan bababa ang Espiritu Santo? Sa pag-alis ni Jesus at sa pagsampalataya natin kay Jesus. Ano ngayon yung mangyayari kapag nasa atin yung Holy Spirit? Ayun po dito, at kayo ay magiging mga saksi ni Jesus sa buong mundo. Dahil sa pagbalik ni Jesus sa Ama, sino mang naniniwala sa Panginoong Jesus ay tumanggap ng banal na Espiritu para magawa yung mga gawa ni Jesus at gumawa ng lalong dakilang mga gawa. At nangyari ito sa mga unang alagad. Dumating sa kanila yung Holy Spirit at nangaral sila ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Yung pagiging saksi po, ipinangaral nila yung kanilang nasaksihan. Kapag sinamarize po natin yung aklat ng mga gawa, ganito yung pinaka-idea. Bago umakyat sa langit si Jesus, sinabi niya sa mga alagad niya, manatili lang muna sila sa Jerusalem. At matapos umakyat sa kanan ng Diyos si Jesus, makalipas po yung ilang araw, bumaba sa mga alagad yung Espiritu Santo. At nagsimula na yung mga alagad makapagsalita ng iba't ibang wika na hindi naman nila pinag-aralan. Pagkatapos nung nagpunta sila sa mga lugar, iba't ibang lugar para magpagaling ng may sakit, para yung ibang mga alagad magpalayas ng masasamang espiritu, yung iba po gumawa ng mga himala, pero pangunahin sa lahat ng mga alagad ay maipangaral ang Ebanghelyo. Naturuan yung mga tao ng mga katuruan ni Kristo at ibahagi ang Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ngayon po, yung Holy Spirit na tinanggap ng mga unang alagad ay kaparehong Espiritu Santo na tinanggap mo nung sinampalatayanan mo si Kristo. Kung tunay po tayong sumasampalataya kay Jesus, sumasa atin ang Espiritu Santo. At yung Holy Spirit po, yung nag-uudyok sa atin o yung Holy Spirit yung nagtutulak sa atin na ibahagi sa maraming tao ang Ebanghelyo. Kung may desire ka to share the gospel, at tandaan mo po ang isa sa ginawa ni Jesus nung siya ay naririto sa lupa, at iyan yung pangunahin sa mga gawa niya share the gospel, maipangaral ang Ebanghelyo o kaya maipangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, kung may desire po tayo na maipangaral din ang salita ng Diyos, gamit yung anumang kaloob sa atin, yan po ay kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumikilos sa atin. Meron ka pong Holy Spirit sa loob mo para magawa mo ang mga ginawa ni Jesus. Garantiya iyon. Pero hindi ibig sabihin na makakagawa ka din ng mga himala tulad ng mga unang alagad o kaya tulad mismo ng Panginoong Jesus. Bakit nga ba gumawa ng himala ang Panginoon at maging mga alagad noon? Nag-perform ng milagro at himala ang Panginoong Jesus to prove and back up yung mga sinasabi niya na yun ay totoo at maaasahan. Ganon din sa mga alagad noon. Kaya gumawa ng himala ang mga alagad to prove then and back up na yung sinasabi nila ay totoo at maaasahan. So sigurado tayo na totoo ang sinabi ni Jesus dahil verified yon ng mga himala na ginawa niya. At sigurado din po tayo na totoo yung sinabi ng mga unang alagad na galing sa salita ng Panginoong Jesus ang ipinapangaral nila dahil verified yon ng mga himalang ginawa nila noon dahil sa espiritong nananahan sa kanila. Kailangan po nating maunawaan na sa panahon nila, sa panahon ni Jesus, sa panahon ng mga unang alagad, himala po yung tanging paraan para ma-verify kung ang isang tao na nangangaral ay nagsasalita na galing sa Diyos. Sinimulan ni Jesus, pinagpatuloy po yun ng mga alagad para maniwala ang mga tao noon. So sa ngayon po, kailangan pa po ba nating makakita ng himala para maniwala sa Panginoong Jesus? Hindi pa ba sapat yung nasaksihan nating himala ng muling pagkabuhay ng Panginoon, yung pag-akyat sa langit bilang dakilang himala ay hindi pa ba sapat yon? Kailangan pa ba natin ng mga bago at karagdagang himala ngayon
para maniwalang merong Jesus na muling nabuhay at nasa kanan ng Ama ngayon? Mas ligtas po at mas malayo tayo sa panlilinlang kung wala na yung mga himahimala na yan. Sa panahon ngayon, mas delikado pa nga po pag may mga kakaibang pangyayari o kaya may mga milagro o mga himala tayong masasaksihan. Halimbawa po, may nabuong mukha sa isang pader, sinamba ng mga tao, ginawang banal yung pader. May kakaibang pangyayari. O kaya, may korteng babae sa katawan ng puno. Sinamba na yung puno. Tinirika na ng kandila. Nagkaroon na ng prayer gathering. O kaya, pinupunasan na ng bimpo. Dinadasalan na nila. Kaya mas delikado pa yung mga may kakaibang mga pangyayari. Sapat na yun yung mga milagro at himala na ginawa ng Panginoong Hesus at ng mga unang alagad. O kaya ganito, kakaibang pangyayari sa panahon natin ngayon nababalitaan natin madalas. Meron daw po isang pastor, ilang buwan nang walang pag-ulan, isang matimtim na panalangin at kumpas lang ng pastor, umulan na, himala daw. Makapangyarihan na yung pastor. Kaya kahit saan siya magpunta, maraming nakikinig sa kanya mga pananalita. Iginagalang na siya na parang Panginoon na. Bawat salita niya, pinaniniwalaan na. O kaya nanalangin yung isang preacher nakapagpagaling ng may sakit. So anong nangyayari doon? Kaya bakit masasabi ko na mas delikado pa yung may mga ganong kakaibang pangyayari? Kasi sino yung sumisikat? Kapag yung isang mangangaral ay nakapag-perform ng miracle, nakapagpagaling ng may sakit, sino yung mas sumisikat? Sino mas nakikilala? Madalas po yung preacher, yung mangangaral, hindi si Kristo. Gawa ng mangangaral, hindi gawa ni Kristo ang nahayag. Pero pwede ba bang mangyari yung mga himala ngayon? Pwede. Kaya pa bang gumaling yung mga taong may taning na yung buhay dahil sa sakit kung ipagpe-pray natin? Pwede pa rin po. Pwedeng mangyari. Pero ano yung saysay kung gagaling yung physical na katawan ng isang tao pero mapapahamak naman yung kanyang kaluluwa? Di wala din. Maaring maging masaya tayo kung gagaling yung isang taong ipinag-pray natin. Pero higit po tayo magiging masaya kung yung taong ipinag-pray natin ay hindi pa man gumaling pero magiging tagasunod na ni Kristo. Kung may himala po na kailangan nating masaksihan ngayon, himala po yun ang pagbabago ng tao, bunga ng pananampalataya dahil sa tinanggap na ebanghelyo. Yun yung, kung kailangan kung sinasabi natin kailangan natin makasaksi ng mga miracles. Yung himala na kailangan natin ay pagbabago ng tao, bunga ng pananampalataya dahil sa tinanggap nila na ebanghelyo. Na dahil sa narinig nila yung gospel, halimbawa may isang ama ng pamilya na dati pabaya sa asawa, pabaya sa mga anak, tinanggap niya yung narinig niyang gospel, nagbago siya. Yun yung miracle. Naging responsableng ama, naging responsableng magulang at asawa. O kaya merong kapitbahay na kakilala ka na nalulong sa masamang bisyo. Pero nung marinig nila, nung ma-share mo yung gospel, hindi na niya mahanap yung satisfaction at yung pleasure sa masasamang bisyo. Kundi na kay Kristo na yung kagalakan niya, yung kapayapaan niya, yung satisfaction niya na kay Kristo na. Yun yung himala. Yun yung pagbabago ng tao dahil sa pagkakaroon ng pananampalataya. O kaya, meron tayong kakilala na todo trabaho, kahit linggo, kahit araw na dapat para sa Diyos ay inilalaan sa paghahanap buhay para kumita ng maraming pera. O kaya todo exercise sa physical na katawan para mapalusog yon. Pero dahil sa gospel, dahil sa ebanghelyo na natanggap nila, kaya mana na sa langit ang iniipon ngayon at pinapalusog na hindi lang yung physical na katawan, kundi pati yung spiritual na kalagayan na pinapalusog na rin. Yun yung miracle. Kung kailangan po ng mundo ng himala para gumaling sa sakit ng kasalanan, walang ibang solusyon po dyan, kundi ang patuloy nating pagbabahagi ng ebanghelyo ni Kristo patungo sa maraming tao. So, lahat po ng mga believers, lahat po ng sumasampalataya kay Jesus, maging handa. Be equipped
Maging handa upang gawin yung mga gawa ni Jesus. Maging handa para gumawa ng mas malalaking bagay, greater works, para kay Jesus. Gagamitin ka po ng Diyos ayon sa plano ng Diyos sa iyo. Ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Ang maipahayag sa maraming tao ang Ebanghelyo. So sa pag-alis ni Jesus, magagawa natin yung mga ginawa niya. Pero again, ano nga po yung kondisyon sa verse 12? Ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginawa. He will also do. Obviously po, hindi naman natin magagawa yung mga ginawa ni Jesus. Pero pwede po nating hayaan na gamitin tayo ng Panginoon para maipagpatuloy yung gawa na sinimulan niya. Pwede tayong gamitin ng Panginoon para sa gawaing pagliligtas. Pwede tayong maging kasangkapan ng Panginoon para sa gawaing pagliligtas sa maraming tao, at pwede tayong magtiwala na merong Holy Spirit sa loob natin para palakasin tayo na magawa at masundan yung mga ginawa ni Jesus. Lalo na po sa gawaing preaching the gospel at making disciples. At sa verse 13 at 14, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko ay gagawin ko. Sa pananalangin natin, applicable sa atin ito kung may condition po na actually dalawa po yung condition. Una yung sinabi natin, nabasa natin sa verse 12 kanina, yung pagsampalataya kay Jesus. Ano mang hingi natin sa pangalan ng Panginoon, sabi dito, gagawin ng Panginoon if we believe. Ang pananampalataya kay Jesus, mahalaga po yan sa pananalangin natin sa Diyos. Kung hindi tayo sumasampalataya, wala pong saysay yung prayers natin. At sinasabi nga dito sa verse 13, whatever you ask in Jesus' name, kaya sa ending po ng ating bawat pananalangin, sinasabi natin sa pangalan ni Jesus. Dahil po yung dahilan natin ay sa talatang ito. Pero wag nating kakalimutan yung ikalawang kondisyon para magawa natin yung mga dakilang gawa at matugunan ng Diyos yung ating mga panalangin. Problema po kasi hindi pinapansin ng iba yung ikalawang kondisyon. Ano yon? Ito pa rin sa verse 13, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak, so that the Father may be glorified in the Son. Kung para sa kaluwalhatian ng Ama, magagawa nga natin ang ginawa ni Jesus at sasagutin ang prayers natin. Dalawang dahilan, no? Kung sumasampalataya tayo kay Jesus at kung sa ikaluluwalhati ng Ama. Kaya lang nga, ang gusto natin at yung natatandaan lang natin dito ay ito anuman ang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. Saka yung sa verse 14, kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. So ginagamit natin ang pangalan ni Jesus para isara ang pananalangin natin. Kumbaga, tinatapos natin yung ating mga prayers sa kung sino si Jesus at kung ano yung kalooban niya at kung anong magagawa niya. Pero wag natin kakalimutan yung pinaka dahilan. No, hindi yung anumang hingin natin sa pangalan ng Panginoon ay gagawin, at kung tayo humingi sa pangalan niya ay gagawin ng Panginoon. Kundi yung pagsampalataya natin sa Panginoong Jesus at kung ating ang ating hiling at ang ating gusto ay para sa ikaluluwalhati ng Ama. We pray in Jesus' name dahil alam natin na lahat ng dalangin ni Jesus sinasagot ng Ama. At iyon ang katiyakan natin. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng dalangin natin ay siya ring dalangin ni Jesus. Nasundan po ninyo? Yun po yung kasi dapat maging layunin natin para magkaroon tayo ng guaranteed na kasagutan sa ating prayer. Na yung panalangin natin ay maging katulad ng panalangin ni Jesus. So hindi po si Jesus at hindi rin po ang Diyos Ama ang mag-a-adjust sa gusto natin. Kundi tayo po, yung gusto natin ay nakahanay sa gusto at kalooban ng Diyos. Tayo po ang mag-a-adjust. Ihanay natin yung laman ng prayers natin sa kung ano ang ginawa ni Jesus.
ihanay natin yung laman ng prayers natin sa kung ano yung kalooban ng Ama. Problema po sa maraming tao, kapag hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin nila, nagdududa sila sa kapangyarihan ng Diyos. Nagdududa sila sa totoo ba ang Diyos? At nagdududa po sila sa pangako ng Diyos. Hindi man lang iniisip kung ang nilalaman ba ng prayer, yung request ba natin sa Diyos ay maluluwalhati kaya ang Diyos? Ito bang prayer ko kapag sinagot ng Diyos, masusulong kaya yung ebanghelyo? Or baka puro pansarili lang yung laman ng prayers ko? So, suriin po natin yung nilalaman ng ating mga panalangin. Sabi ni Santiago sa kanyang sulat dito po sa Santiago chapter 4 sa verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Maling layunin, kaya hindi pala natin natatanggap yung sagot. Kaya hindi natin magawa yung mga nais ipagawa ng Panginoon dahil baka mali yung motibo natin. Sa prayers natin, pag nagsabi tayo ng sa pangalan ni Jesus, sinasabi din natin na mangyari nawa ito sa kalooban ni Jesus. Ang prayers natin ay isang mapagpakumbaba, nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Hindi tayo naniningil ng utang sa Diyos. Wala po siyang, tayo po ang mag-a-adjust. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi parang meron tayong VIP card o kaya VIP access sa langit na pwede nating makuha kahit anong gusto natin dahil ginagamit natin yung phrase na in Jesus' name. Hindi po ganon. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay paalala po kung ito ba ay nakahanay sa kalooban mismo ng Panginoon, nakahanay sa plano ng Panginoon at sa kapurihan ng Diyos Ama. Kung totoong sumasampalataya tayo kay Jesus, sinasabi ng Panginoon, merong garantiya na makakagawa tayo ng mga dakilang gawa. Ang makapag-aral po at makapangaral ng salita ng Diyos. Isang dakilang gawa ng isang mananampalataya. Magagawa natin ito dahil hindi dahil sa sariling lakas natin. Magagawa natin ang mga dakilang magawa dahil na rin sa tulong ng Espiritong nananahan sa atin. Kung totoong sumasampalataya tayo kay Jesus, mayroong garantiya na magagawa natin yung mga dakilang gawa at may garantiya na may nakikinig sa ating pananalangin na may tutulong sa atin para magawa yung gawa ni Jesus at para mabigyan ng glory o kaluwalhatian ang Diyos. Makakagawa tayo ng mga dakilang gawa kung sumasampalataya tayo kay Jesus at mangyayari ito sa atin kapag yung hinihiling natin sa pangalan ni Jesus ay para sa ikaluluwalhati ng Ama. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Sa Diyos ang kapurihan, biyaya at kapayapaan ng Diyos ay sumainyo po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tayo po ay muling manalangin.